Hi, it's me, Victoria, with my eldest daughter. It's me, Ayesa. Yes! Ngayon po ay pag-uusapan natin kasi sila yung kasama ko sa bahay, sila yung naka-witness nung pinagdaanan ko. Ano yung naging epekto nito sa inyo, anak? Iba yung naging epekto niya sa bahay kasi of course, bilang nanay, marami silang responsibility. They wear a lot of hats. And si nanay yung ilaw ng tahanan talaga literal. So, during that time, feeling namin yung bahay, it's not warm. Nagdilim. parang ganun na ayaw namin ng ganung feeling kasi si nanay yung pinag-ugutan namin ng lakas eh. So, parang we all feel lost and we don't know what to do dahil during those times na kailangan namin ng masasandalan, si nanay yung compass namin, si nanay yung ilaw namin to give clarity sa family, ganyan. Even for me, personally, si nanay yung takbuhan ko kapag kailangan ko ng tulong. So, during that time na siya naman yung kailangan ng tulong, parang nanibago kami lahat. And the house or our home is very different. Nag-iiba yung dynamic. Yeah. Kumbaga, nun nyo lang nakita yung yung kahinaan ko na todo no? Kasi kahit ako, nagulat din. Diba? Ano naman yung ginawa nyo, nak, para ma-overcome yung sitwasyon na yun? Ano yung ginawa nyo para, paano nyo hinandle? It's a long process din. Kasi, alam mo na nanay, super long process. Hanggang ngayon, syempre, may mga ups and downs. Pero nung time na yon na nagkakaroon ng breakdown si nanay, it's very new na, yun nga, hindi mo ini-expect yung strongest person that you know, mag-inspiration more, you look up to her. And although hindi nag-diminish yung admiration ko kay nanay nung time na yun, pero hindi mo talaga alam gagawin mo kasi siya yung pinangbutan mo ng lakas eh. Kumbaga, hindi mo masabi na, nay, pwedeng may depression yung nanay ko tulad doon. Siya yung nag-i-struggle. So, yung ginawa namin doon sa lowest time is nagdasal talaga kami ng Aliyah kasi you cannot really rely on people na tulungan si nanay. Although, of course, friendship, professional help is important. Pero, yung time na yun na wala kaming matawagan, si Lord talaga yung nasa isip namin na nag-worship kami, pinagdasal namin si nanay. Yung frustration and desperation na maging okay yung nanay ko, kailangan niya maging okay kasi siya rin yung anchor namin in our family. Kaya nga, sobrang thankful talaga ako kasi nandyan kayo, anak. Yung, kumbaga, yung faith na meron kayo, yun yung nakita kong yun yung nakita kong naging matibay nyo ring sandigan talaga na, di ba minsan inaalo ng Lord na yung mga taong pinaguhugutan natin lakas, pinagkakatiwalaan natin, yung sandigan natin, hinahayaan ng Lord na ipakita yung kahinaan nun para tinuturo ng Lord sa atin na hindi tayo sa tao talaga aasa. Dumating po yung time na sabi ko nga, tulad ng sinabi sa Bible ni Paul na may mga bagay na ayaw niyang gawin pero nagagawa niya. Kung ano yung tama gusto niya gawin pero hindi niya nagagawa. So dumating po sa buhay ko yon na yung pagiging pagiging mahina ko. And umiiyak ako sa Lord no, na sabi ko, Lord, gusto kong alisin mo ako sa sitwasyon na to. Sinasabi ko sa mga anak ko kasi iniisip ko baka dumating yung time na isumbat sa akin ng mga anak ko itong mga bagay na nagawa ko. Pero nakita ko yung nila yung pagmamahal talaga nila sa akin na inilaban nila ako sa panalangin. Talagang hindi sila humihinto. Sabi ko nga, pag ang hope na ang nawala sa isang tao, wala na talaga. So nung una talaga hindi ko naman naiisip yun eh. Kasi alam kong may Diyos. Alam kong lahat ng inaalo niya mangyari, may purpose siya. Pero dumating talaga yung time na naiisip ko na yon, hindi ko lang talaga in-entertain. Naisip ko siya pero hindi ko in-entertain kasi iniisip ko palang gawin, hindi ko na kaya. Nakikita ko yung mga anak ko, hindi ko kaya silang iwan. Nakikita ko yung asawa ko, yung pamilya ko, nakikita ko yung mga taong sumusuporta sa akin sa panalangin. Hindi ko talaga kaya. So, sobrang thankful ako kina Ayesa, kay Aliyah, kasi sila yung pagdating sa spiritual, alam kong pinag-grow na sila na Lord doon. And yung dalawa kong anak na lalaki, hindi man sila ganun vocal na sabihin sa akin yung nararamdaman nila. Pero alam kong naapektuhan sila. Alam kong naapektuhan yung mga anak ko. Sa mga taong may depression is hindi sila nag-iisa or hindi lang sila yung naapektuhan.
people around them, especially the people who loves them, who values them, naapektuhan din sila, parang it's a domino effect. Pero noong time na yun, hindi kami nagtanim na sama ng loob kay nanay. Nag-grow pa yung love namin kay nanay and understanding na yung taong tinitingala namin, meron siyang puso, meron siyang feelings, meron siyang emotions na kailangan din suportahan. Doon ako nasaktan na kasi sabi ko na pinagdadaanan ko yung depression na ayaw kong pagdaanan kasi nga hindi ako naniniwala dati doon, di ba anak, alam niyo yan. Pero nung una na ako lang yung nagsasuffer, carry pa eh. Pero nung nakikita ko yung pamilya ko, yung mga tao sa paligid ko, na may iba pang taong nadadamay, doon ako lalong naiinis sa sarili ko. Dumating yung time na inis sa sarili ko talaga, na sabi ko, bakit ganun? Hindi ko kilala yung sarili ko, bakit may kailangan pang madamay? Bakit hindi na lang ako? Pero yun nga, salamat sa Lord sa pag-ibig niya sa atin, sa akin, kasi talagang ngayon mas lumilinaw talaga yung purpose ng Lord kung bakit niya hinayaan na mangyari sa atin to. So anak, anong lesson? Lesson siguro is yung love na ni-reveal ni Lord. God's love is true love. And ang dami niyang inopen na door. Dun sa depression ni nanay, nakita namin na it opened a lot of doors. Marami siyang sinarang pinto, marami siyang inand na ties, pero marami rin siyang binuksan na pinto. And marami pang pwedeng gawin sa Lord sa buhay mo. And depression ends here, and God will do the rest. Pagka hindi titigil si Lord na umiiyak ka, nahihirapan ka. Nung time na nahihirapan ka, may ginagawa na si Lord na plano sa buhay mo. And ngayon nakikita ko siya sa buhay ni nanay, na kami, na-enlighten kami na God is really real. Na totoo si Lord, na susuportahan ka niya, and may purpose kung bakit nangyari lahat ng bagay. Oo. Kumbaga, ang depression po ay hindi kahinaan. Ito po ay may pinagmulan kung bakit na-experience natin. Sa Bible, merong katulad ni Elijah, di ba? Isa siyang matinding propeta. Maraming ginawa ang Lord na miracle sa buhay niya. Pero dumating yung time na gusto niyang magpakamatay. Grabe, no? Pero hindi doon nag-e-end ang buhay. Kahit sino pwede nating ma-experience yung ganong sitwasyon. Pero ang pinakamatibay talaga natin sandigan ay yung pananampalataya natin sa Panginoon, na kahinaan, yes, pwedeng pwedeng makita yung kahinaan mo. Pero kasi nakikita ng kaaway yung plano ng Lord sa buhay ko, sa buhay mo, kung ikaw man ay dumadaan sa ganito, kaibigan, nakikita ng kaaway, kaya gumagawa siya ng way para pabagsakin ka. Pero kung ano yung plano ng Lord sa'yo, anuman ang pagdaanan mo, anuman ang i-allow ng Lord na pagdaanan mo, tagumpay pa rin bandang huli, basta wag kang bibitaw sa Kanya. Lesson ay marami akong natutunan at patuloy na natututunan, anak. Patuloy na ino-open ni Lord ang maraming bagay sa akin, nakikita ko talaga. Lesson na hindi lang ikaw ang maaapektuhan, pati yung mga tao sa paligid mo maaapektuhan. Pero nakita natin dito na kung meron tayong kaibigan o mahal sa buhay na dumadanas ng ganito, ang kailangan nila ay ang pangunawa. Kailangan nila yung buong pusong pakikinig, pagmamahal sa kanila. Kasi paano kung ang cause ng depression mo ay yung pamilya mo? 'Di ba? Naisip ko minsan, ito naman naisip ko lang, na yung mga nakikita natin sa paligid na kapwa natin na Pilipino o tao na iba na yung takbo ng isip nila. Paano kung yung cause ng depression nila ay yung mahal nila sa buhay na hindi sila naiintindihan? So 'di ba? So para maiwasan, mabawasan natin yung ganung bagay, matuto tayong mga musta, matuto tayong makinig, matuto tayong mahalin sila at tanggapin kung ano sila. Mabuti ang Diyos. Maraming salamat po, kaibigan, sa iyong pakikinig. Salamat sa aking guest, Ayesa. God bless everyone. I am Blessed Victoria. I am forever blessed. And so are you. Bye!